Reporter. At narito po kami upang talakayin sa inyo ang Mga hamon sa epekto ng globalisasyon. Alam po natin ang globalisasyon ay may mga epekto. Ngunit ngayon ay aming tatalakayin ang mga hamon sa epekto ng globalisasyon. Una po ay epekto sa pagkakaroon ng pagkakasundo. Ano po ito? hindi maiiwasan na hindi sumandig ang mga bansa sa paggamit ng kalikasan para sa kanilang kapakanan. Isa sa epekto ng globalisasyon ay ang pagkakasundo ng isang bansa mula sa isang bansa. Ngunit hindi maiiwasan ang paggamit ng mga bansa na likas yaman para sa kanilang sariling kapanabangan lamang. Dahil dito maaaring masira ang ating kalikasan at maubos ang ating mga yaman. Halimbawa na lang po ay patuloy na pagpuputol ng mga puno for exportation. Ngunit wala silang ginagawang reforestation. Maaari po ito maubos ng mga puno at magkaroon ng damage ang ating mundo. Ang next naman po natin ay epekto ng oportunidad sa sektor ng paggawa. Ano po ito? Dahil sa mayayamang bansa na nangangasiwa ng mga kumpanyang pinagtatrabahuan ng mga taong mula sa manggagawa na hindi patas na pagtrato sa kanila. Mas mahihirap na bansa, maaaring ma-exploit o maabuso ang mga manggagawa ng hindi patas na pagtrato sa kanila. Dahil po sa globalisasyon ay mas dumarami ang trabaho. Ngunit ito rin po ay nagdulot ng hindi patas, ngunit ito rin po ay nagdulot ng matinding suliranin na kung saan ay nagkakaroon ng hindi patas na pagtrato sa mga manggagawa. Halimbawa na lamang po ito ay maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa isang pabrika na pagmamayari ng kumpanya na ng dayuhang kumpanya. Dito po ay mahabang oras, ngunit walang sapat na pasahod at benepisyo. Pangatlo po ay ang epekto ng pagunlad sa teknolohiya. Ano po ito? Ang may seguridad lamang sa pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiya ay ang mga bansang mayayaman. Hindi lahat ng bansa ay kaya makipagsabayan sa ganitong larangan. Isa din po sa epekto ng globalisasyon ay mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. Ngunit hindi lahat ng bansa ay kaya magpagsabayan dito. Mas pawar ito sa mga mayayamang bansa dahil sila ay may sapat na pondo at kagamitan ukol dito. Mahirap pong makisabay ang mahihirap na bansa dahil limit lang po ang kanilang access para sa mga ito. Halimbawa na lang po, may mga mayaman o probinsya na walang maayos na internet or connection at wala rin silang maayos na technology. Dahil po nito ay nahuhuli sila sa mga kaalaman ukol sa mga nangyayari sa paligid o sa mundo. Ang huli po ay ang Epekto sa pag-unlad ng ekonomiya. Ano po ito? sa pagitan ng mahihirap at mayayaman, ang mayayaman ay lalong mayaman at ang mahirap ay nananatiling mahirap. Dahil din po sa globalisasyon ay nagkakaroon ng pag-unlad sa bawat bansa. Ngunit, dito po ay ang mas nakikinabang ay ang mayayaman lamang. At ang mahihirap ay nananatili pa rin mahirap. Halimbawa na lamang po ay habang lumalago ang negosyo at kita ng mayayaman ay meron pa rin mahihirap na manggagawa ang hindi pa rin makaasenso sa kanilang buhay. Hanggang dito na lang po ang aming report. Maraming salamat po.